Kumusta? Kumusta? Welcome to the J. Aruga Show, the first conservative podcast in the Philippines, protecting the Filipino family from woke ideology. Ako po si J. Aruga, kung hindi obvious dahil ito yung title ng show, The J. Aruga Show. At nakasulat dito sa, saan ba? Yan. Dito sa lower left corner ng screen. Okay, whatever. Anong topic natin today? Before tayo magsimula sa ating topic ay napanood yun ba ang mga previous episodes natin this past week? So, nung Monday, we released the Trent Horn episode. I hope na panood nyo na yon at na-enjoy nyo. And then, medyo pinag-usapan natin ng ilang mga schools. Ateneo, Lasal, UP. And minsan, may mga sumagot dahil binatikos natin yung mga schools na to. Pero marami sa mga Catholic institutions and minsan mga tao din na gumagamit ng Catholic label na babate or magse-celebrate sila ng Pride Month na kulang na lang ay maglagay sila ng neon sign na may nakasulat na, pansinin nyo ito! Itong controversial na post na ito. Tapos, kapag ikaw naman, si Gago, pinansin mo, ikaw pa ngayon ang masama. Well, ganun ang nangyayari minsan. And ang tinutukoy ko dito ay yung kapitbahay kong si Aling Takla na ang label niya ay The Catholic Tindera. And that goes to you too, yung mga Catholic schools. Okay. So, anong topic natin today? By the way, gusto ko lang sabihin na the issue with pride is, actually may 3 points lang akong laging sinasabi dito sa The J. Aruga Show. Hindi naman ako totally against sa inyo, mga LGBTQ plus people. Live and let live. Bahala kayo. Wala akong pakialam sa ginagawa nyo in the bedroom, but I pray that you find Christ. I pray that you find Christ. Ang medyo tingin kong sumusobra na at may effect sa society is kapag, number one, you redefine marriage. Kapag nag-push ka for same-sex marriage, medyo maapektuhan na yung society niyan. Number two, kapag binabago nyo ang definition ng man at woman. Kapag nagiging woman ang isang biological man, medyo malaki din ang effect niyan sa society, especially sa buong sang kababaihan. And number three, kapag ginugroom nyo na ang mga bata. At yan ang topic natin today. Yun yung, okay, so, sige. Let's show this. Ito yung shinare natin sa The J. Aruga Show Facebook page. Ito ay mula sa Mandaue City Public Information Office. Basahin natin ang post nila. The culture of reading. Queen Story R for the youth. Medyo nahiya pa sila. Hindi nila nilagay yung drag queen. In the barangay, Dimitri Cortez conducted the project, The Culture of Reading Queen Story R to the Youth. This is the project that focuses on reading and reading through the book Being You, a first conversation about gender. Dimitri's team visited Barangay Paknaan and Mantuyong first. Also with the drag queens, ito yung mga pangalan ng drag queen. Si Black Dahlia and Maria Lava. As part of the Pride Month celebration, the youth were also given an explanation on the value of self-expression with no hidden impersonality. Medyo parang may mali doon sa grammar. Also, through City Library and partner Wood Vision, the event was a success. Wow, success. Congrats kung success. And tingin ko ito yung kulang sa childhood ko eh. Baka kaya ganito ako. Baka kaya ganito ang milyon-milyong Pilipino.
wala kasing isang drag queen na nagbasa sa atin nung tayo'y bata. And tingin ko ito yung sagot kung bakit mahirap tayong bansa. Bakit natatalo tayo ng China at bakit puro corrupt ang politicians natin. Ay, sorry. Baka makasuhan ako ng mga politicians. But tingin ko ito yung holy grail ng dapat na ginawa sa atin nung tayo'y bata pa lang. Dapat may nagbasa pala sa atin na drag queen nung bata tayo. That would be true kung nabubuhay tayo sa bizarro world kung saan up is down and down is up, left is right, right is left. Pero nabubuhay tayo sa normal, civilized world. At least I would like to think na nandito tayo sa isang normal na mundo. Kasi ito yung progression ng left. Kapag sinabi mo na, alam mo, yung ideology nyo, yung pride ideology, nag-enable yan sa gender theory kung saan ang mga bata ay maaring mag-transition gaya ng sa US, di ba? Baka humingi sila ng puberty blockers, cross-sex hormones gaya ng nangyayari sa US. And then itong mga woke left, igagaslight ka. Parang, hindi nangyayari yan. Sa US lang yan. Iba yung kultura natin dito. Then, maaaring sabihin mo na, kasi, alam mo, baka lang di kasi mangyari yung nangyayari sa US din, yung mga drag queen story hour, di ba? Parang medyo may something off doon. Yan sasabihin sa'yo, US lang yun, Pilipinas, ibang culture natin. Huwag mong ihahalin tulad ang mga nangyayari sa US dito sa Pilipinas. Lagi mo marinig yan sa divorce, sa SOGI, etc. Sabihin lang, ba yung US hindi mo dapat ginagamit yung stats or yung mga bagay na nangyari sa US dito sa Pilipinas. So, i-gaslight nila tayo. Sabihin lang, hindi nangyari yan. Hindi mangyayari yan. And then kapag nangyari na, which is ito, nangyari na, drag queen story R, biglang sabihin lang, nangyari yan, syempre. And it is good. Dapat nga mas maraming ganyan pa ang mangyari dito sa bansa. So, ayun. And bakit kailangan ng drag queen story R? Bakit kailangan drag queen ang magbasa dito sa mga batang ito? Okay, kailangan ng may magbasa ng stories sa mga bata, pero bakit kailangan drag queen? Kung gagawa man ng project ang Mandaue City para may magbasa sa mga batang ito, pakisagot nga bakit kailangang drag queen ang magbasa? Wala na bang may gustong magbasa sa mga batang ito? Sobrang hirap na maghanap ng taga Mandaue na magbabasa sa mga batang ito. Parang pag nagtanong ka, ate, pwede po bang basahan nyo ng storybook itong mga bata? Ay, ayoko, wag yan. Anything except dyan. Mas gusto ko pang maglublob sa septic tank kaysa magbasa sa mga batang yan. Siguro yung mga batang ito, masyado makukulit. Baka halos wala na talagang gustong magbasa na tanging drag queen na lang ang ang up for the challenge, di ba? Maybe that's the reason. Pero, I doubt that's the case. I doubt na wala nang anyone pa na makapagbabasa ng something for these kids. It seems like this is more for the drag queen than for the kids. Mukhang mas ang nabe-benefit nito ay yung mga drag queens. Tingin nyo? Parang itong mga bata na to, mabubuhay naman sila ng well-rounded individual. Just like all of us dito sa Pilipinas nang hindi nakakakita ng drag queen na nagbasa sa atin ng storybook. Kaya feeling ko, itong bagay na to, mas magbe-benefit ang drag queen kaysa ang mga bata. And kung titignan natin ang mga pictures. Okay, so let's go to the pictures. So ito yung binasa ni drag queen. Okay, Being You. Ito yung title ng aklat. The First Conversation on Gender. And thank you, buti
binlur niyo yung mukha ng mga bata. Imagine mo, mag-substitute ka ng babae na ganito ang suot na magbabasa ng storybook in front of the kids. Hindi ba medyo parang weird kung gano'n? Parang hindi ang drag is burlesque na mga lalaki ang gumagawa. Para lang din siyang sexual show. Pero imbis na babae, lalaki ang nagsasagawa nito. Kaya sexualized itong buong activity ng pagda-drag. Hindi ka makita ng drag queen na normal lang yung damit na hindi overtly sexualized. Kaya nga, minsan ang sinasabi sa atin, ang pambanat nila sa atin, paano si Mrs. Doubtfire? Pagbabawal ng babae, cancel mo si Mrs. Doubtfire kasi si Robin Williams nakasuot na pambabae. Well, only if may fetish ka sa mga matatandang babae. Yun ang sagot doon. So, it seems like ang ginagawa nila and based sa libro na binabasa nila, a book about gender, it seems like this is some form of indoctrination. And lagi nating sinasabi na ang left, hindi sila nagkakaanak eh. Sila yung pro-abortion, sila yung feminist, sila yung nasa LGBTQ plus agenda na hindi magkakaanak naturally. Sila yung transgender na maaring nasira na ang kanilang reproductive system dahil sa dami ng hormones na tinatanggap nila. And the only way para mapasa nila ang values nila sa susunod na henerasyon is to indoctrinate our kids. And ito ang nakikita ko dito. Sabi nila, tinuturuan nila ng tolerance ang mga bata. I think ang tolerance na tinuturo nila is dinidesensitize nila ang mga bata sa mga ganitong bagay na tipong manonormalize na ang drug sa isipan ng mga bata and eventually they might as well be part of the LGBTQ plus agenda. What do you think? Tingin ko yun ang nangyayari. And it is a very sinister thing that's happening to our kids. This is grooming, guys. Kung meron mang grooming, ito yon. Ginugroom ang mga bata eventually for this ideology. And there's a reason kung bakit tumaas ang mga Gen Z na kabilang nasa LGBTQ plus sa US. It's because bata pa lang sila ay ginugroom na dito. Sa preschoolers pa lang, tinuturo na ang mga ideas na ito. And sino ngayon ang hindi nagsasabi ng totoo? Dahil we've been gaslighted for a very long time kapag nagsasound tayo ng alarm. And ngayon nakikita natin ito, the kids are being indoctrinated and we need to stop this. Kailangan nating magsalita against this. So guys, yun lang. That's all I have to say dito sa issue na ito. Mandawi City, you're now canceled. Joke lang. Hindi ako si Matt Walsh. But hey, if you like this show, please consider subscribing sa The J. Aruga Show and follow us on Facebook as well, sa YouTube. Pati sa The Sentinel PH Live, meron tayong live broadcast every Saturday night at sa Unboxing Catholicism Live, wherein we delve in apologetics. Okay, so yun lang muna. This has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi!
This is Jay Aruga of the Jay Aruga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.